Plug in natin para mas makita natin kung ano ang pinaka-issue talaga. Ayan, naka-bulb tayo. Okay, mabilisan lang. Ayan, naka-signal na siya agad bagong-bago pa ito Okay, off natin kasi mahirap na. Ang issue, naka-protect and then naka-signal. Today's video, bali tatlong sunod. Kumbaga napalngatan lang ng mga ilang araw lang yung CA18 na ganitong violet panel. Ito ulit ngayon. Meron ulit tayong tanggap. Kung yung dalawang CA18 natin umiinit yung channel 2 yata yun o channel 1. Ito naman naka-clip in din signal yata, sabi ni sir. Ayan, basta malaman na lang natin mamaya yan. Via JNT ito yung karton, andun, niligpit na ng chewin ko. Via JNT, hindi ko alam kung saan galing lugar ito. Pero ang may-ari nito ay si Sir Atien sa RJ yata. Ayun, shoutout, and then maraming salamat sir sa pagkatiwala mo ng unit mo rito sa akin. Via, hindi to Lalamove, via JNT. Binagsak dito sa atin, JNT pinagdalhan nito. CA18 na Trident Violet Panel. Okay? Ang issue, para naka-clip daw on then protect, pero plug in natin. Plug in natin para mas makita natin kung ano ang pinaka-issue talaga. Ayan, naka-bulb tayo. Okay, mabilisan lang. Ayan, naka-signal na siya agad bagong-bago pa ito Okay, off natin kasi mahirap na. Ang issue, naka-protect and then naka-signal. Protect, signal yung channel 1. Yung channel 2 is parang good siguro kasi naka-normal mode siya Bagong-bago, amoy bago pa talaga siya kung tutusin. Sa actual or sa personal na mukha, yan wala pang bahid mancha. Bagong-bago pa siya. Ayan, nasira agad. Ito yung mission natin for today's video. Naway magawa natin yung itong klaseng unit ni Sir Atien sa RJ. Sana tama ako. Ayan, bali ito, wala na tayong patubig-tumpik pa, wala na paligoy-ligoy. Buksan na natin. Buksan ko muna itong takip, and then para makita natin yung pinakalaman loob niya, malaman natin or may check natin kung ano yung pinaka-issue niya. Natanggal ko na yung takip, and then tingnan nyo yung bungad nyo, napaka maaliwalas or wala man lang kalikabok pa. And then ito, inihang ko na yung isang channel kasi tinisting ko na. Nung tinanggal ko ito, nagnormal siya. Ibig sabihin, may problema sa may amplifier talaga. Ayan, pahaging ko muna sa inyo. Yung supply na ginamit ay okay, teka lang, hindi ko mahanap 7836. Parang mababa lang. 7836 lang ito Naka 2 tires. Tapos yung kapasitor nga na 4, 6, 4, 8, 12 kapasitor. Ang tatangkad 22,000 na 63 volts. Ayan, C5200 and then A1943. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, bali 9 pairs na output. Tapos 10 kasama yung drive nya. Ayan, tapos sa may pyesa SMD. Okay. Ayan, nihang na natin to. Tingnan nyo kung ano mangyari. Naka-protect pa rin. Naka-protect pa rin. Teka lang tanggalan natin ng ano ba yung pwede tanggalin dito? Tanggalin natin yan. Okay. Nag-normal siya. Tinanggal natin ito. Tinanggal natin sa may input nya. Nag-normal. Okay. Yun na. Ang condition dito ay i-fix bias natin kapag nagawa na natin. Kumbaga tayo na daw bahala, sabi ni Bossing. Okay, focus tayo dito kasi normal naman yung channel 2. Focus tayo sa channel 1. Sige nga, balik ko muna itong supply, tapos tingnan natin, sukatan ko kung merong bias siya o ano man. Balikan ko na lang kayo kapag nahuli ko na yung salarin para mabilis tayo. Ito, binaklas ko na ngayon channel 2 na rin para may paggagayaan tayo. Ito first move kasi kapag naka-plug in ito, umiilaw itong indicator dito. Umiilaw ito
Ngayon, unang diagnose is ito, open dito. Ay yung dalawa kasi nito, ito pakita ko sa inyo sana makita. Itong dalawa na ito, fusible na resistor ito, papunta to dito sa may 15, negative 15 and then positive 15. Ito, ang value nito is 2.2. Yung iba naman dito nakalagay dito parang 10 ohms eh. Ito 2.2 ito, fusible. Ito buo, ito open dito. Open dito. Open. Ngayon nung pinalitan ko ito, ang nilagay ko is 3.3 naman. Mas matibay pa nga ito eh. Bala ko nga palitan ito ng 3.3 na rin eh, para mas matibay siya. Mamaya palitan ko na lang. Ngayon, nung napalitan ko ito, nagnormal, nawala yung ilaw dito. Nawala yung ilaw. Ngayon, nung nawala yung ilaw, nagsukat ako ng bias. Dito sa may kabila, merong bias siya na nasa 0.25. Dito, wala siyang bias dito. Ngayon, suyod na naman tayo siyempre. Ang pinagdiskitahan ko, ito, kaya may mga kaya may mga flux Dahil nga sa SMD siya, mahirap natamad ako mag-check, ginawa ko, pinalitan ko na lang lahat. Take note pinalitan ko na lahat. Kasi marami naman akong SMD na transistor eh. Sana ba yung maliliit ko? Nalaglag yata. Yung value dyan is G1 and then 2L 551, 5401. Okay, nagpalit tayo. Y-effect. Wala effect. Y-effect. Kaya binaklas ko na ito. Para may paggagayahan na tayo ng pagsukat dito sa may resistor na. Okay. Ngayon, pag sinukat mo ito, ground to, basta pa tester, magkaiba sila sa dito. Ngayon, nag-check ako dito, buo na itong resistor, buo itong transistor. Ito na yung pinagdiskitahan ko ngayon. Yun, 5532. Kapag hindi minsan pantay yung bias, minsan sira ito. OP amp niya, 5532. Bago na yan, pinalitan ko na ito. Ayan, kaya may hinang siya. Pinalitan ko na yan. Pasensya na kung hindi ko man naipapakita. Kasi nga, ngayon, pinapabilis ko lang video ko eh. Pero hindi ako nagsisinungaling. Kung sinabi kong pinalitan ko talaga yan. 5532. Nakadalawang palit nga ako eh. Yung pinalit ko na isa, sira din pala. Ito. Sira din pala yung pinalit ko. Pambira na yan. Kaya naglagay natin, pangalawang attempt is nagiging okay na siya. Ayun. Ngayon, pakita ko sa inyo na normal na siya. Take note, wala tayong ginalaw dito sa may resistor. Ang ginalaw lang natin is yung transistor niya. 2L and then G1. 551, 5401. Tapos ito. Ayan. Pero ipipix bias pa rin natin to. Sa ngayon, ipakita ko muna sa inyo na naging normal na siya. Ito. Ito, nakakabit ito Ito lang muna yung supply lang muna yung kabit natin. Ayan. Pakita ko sa inyo. Ayan. Wala na yung ilaw dito. Nawala yung ilaw. Nawala na. Ngayon, sukatan natin. Pakita ko sa inyo na magiging normal yung bias niya. Ayan nasa 0.25. Mababa lang yung bias nito eh. Mababa lang yung bias na pinalabas nila. Ayan Kailangan pumantay siya. Kung 0.25 sa kabila, kailangan 0.25 din dito. Sensya na kayo, one man game tayo. Ayan pantay na. Di ba? Okay. It means ang nasira ay maring yung mga transistor na tinanggal ko na G1 and then 2L, buo mga yon. Sa akin kasi marami naman ako marami akong stock noon. Pero kung nagtitipid kayo, okay lang, tiyagain nyo siya pa isa-isa sa pag-check. Ako kasi marami naman akong stock ng ganun, kaya pinalitan ko na lahat. Tapos ito fusible. Tapos dumiretso kayo rito sa may OP amp niya, 5532. Okay, ngayon okay na ito. Ang susunod naman na gagawin natin is magpipix bias tayo. I-fix bias ko ito, tapos palitan ko palitan ko ng 3.3 na rin ito. Yung 2.2 na yan, na SMD palitan ko na rin para pares sila, para mas matibay. Okay, pinalitan ko na. Ayan 3.3 ang nilagay natin. Yan yung fusible. 3.3 instead na 2.2 na SMD. 3.3 ang lagay natin, tapos yan, para mas medyo matibay. Tapos nag-fix bias ako. Ayan, para diretso na tayo. Hindi nyo na makita yung dagdag bawas. Yun. 2,000. Ayan, 2,000 2K. Yung value na nilagay ko, i-increase natin or itataas natin ng konti yung bias niya. 0.25
lagpas natin mga halos magpo 0.3. Okay, nakasalang pa rin to. Oh. Ngayilaw natin, oh. Ngayon, dito, balistad. Ayan, oh. Tumaas siya ng konti. Mas maganda yan. Hindi siya ganun kangungo inating niya. Ayan, oh. Okay. Bali, kuha na ito. Normal na, naka-fix bias na rin. Bali, susunod na lang natin yung channel 2. Kung anong value gagamitin natin, ginamit natin dito, ayun din gagamitin natin dito. Diba? Para mabilis na yung video natin, naibalik na natin yung dalawang board. And then, na-fix bias ko na ito. Ayan, oh. Same lang din yung value sa may kabilang side, siyempre. Pero sukatan muna natin. And then, kanina, nung sa intro ng video natin, naka-active protect and then signal ito, humilaw. Ngayon, wala na, oh. Protect na lang naiwan. Di ba? Okay. Ngayon, yung bias na lang yung kuhanin natin para matapos na yung video natin, ha. Ayan, tumaas na siya ng konti, ha. Compare mo sa 0.25 na una. Tinaas lang natin ng konti. Ayan, oh. 'Di ba? Okay, ngayon maglalagay tayo ng speaker na. Speaker na. Sound check na tayo. Tingnan natin kung may audio na siya or may audio na siya. Maglagay na ako ng speaker and then audio source, naka stereo mode tayo. Usual na ginagamit natin yung mga speaker doon. Dalawa na lang natira niyan. And then ito, audio source ng gagamitin natin ay cellphone ng chewin ko. Okay. Ayan, channel 1. May audio na. Yan, oh. Channel 2. Channel 2, normal naman to eh. Phoenix bias lang natin. Yun, oh. Solid. Solid ang tunog niya. Ngayon, ito 20 natin. Kasi lagi naman tayo ganun eh. Ito 20 natin para masabi natin goods na talaga siya. Yan. Bahala ka dyan. Okay. Ayan. Okay na, goods na. Nasa normal mode na siya. And then, ayun, nakapag-fix bias na tayo. Nag-fix bias na, dalawang channel. Tapos ito. Okay. Naway, nakapagbigay idea tayo sa mga kapwa natin technician na medyo bago-baguhan pa lang, ha. Take note, medyo bago-baguhan pa lang. Sa mga master dyan, tawanan na lang nila yung ganitong klaseng content. Yun, naibibigay natin na idea kung paano i-repair yung ganitong klaseng issue, yung naka-active, protect, and then signal sabay. Then, kung ano yung mga sira niya. And then, pag fix bias, di ba? From, nakalimutan ko na. Hindi ko na-lista yung Atienza RJ yata. Ayan. Maraming salamat, sir, ha, sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin, ha. Ayun na, your wish is my command. Ika nga, sabi ng kalabaw sa kanto. Naka-fix bias na ito. Naka-fix bias na para mas matibay na siya. Maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin. Promotion, bago tayo magtapos, siyempre shop natin, always on the go na 24/7. Sa mga gustong magpa-prepare along sa Uyo, Quezon City, number 61, Don Julio, Gregorio Street, sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, so hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre paki-share ng video natin sa my Facebook, YouTube channel. So hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace sa atin lahat.